Magandang umaga po sa inyong lahat at ito na naman po si Polo Campo ng For the Way It Goes. Nandito na naman po tayo ulit sa panibagong Real Talk 1.0. Mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin tungkol sa buhay-buhay ng isang migranting Pilipino dito po sa United Kingdom of Great Britain. Kaya huwag na tayo paligoy-ligoy pa, no? At itong araw po na to ang dinala ko naman po ay itong dark chocolate ng Tesco's Finest. So alam mo, medyo nagbabawas na talaga ako sa tsokolate kasi mataas nga ang blood sugar ko. At isang alternative para mawala lang yung laway mo sa tamis ng tsokolate itong dark chocolate. Pero alam mo, ito na nga yung healthier, di ba? Kumpara mo doon sa milk chocolate. Pero ito pa yung mahal, no? Naka-sale na nga lang to is $2.35. Pero pag hindi ito naka-sale, almost 3 pounds siya, di ba? Isang konti lang ito, isang malaking bar lang, ganyan lang. Tapos putol-putulin mo lang ng ganyan, di ba? Kung naalala nyo yung Cadbury na pinost ko, di ba, yung binigay ng ng matanda, kaya siguro tumaas sugar ko dahil nauubos ko yun kaya dito na muna tayo sa dark chocolate, no? So yun, dala ko na naman ulit yung soft drinks ko. Yun lang naman ang aking bisyo, Coke Zero, at wala nang iba, diba? Okay. So, anong pag-uusapan natin ulit ngayon? Tapusin na natin yung siguro may mga dalawa pa tayong series para dun sa mga manyakis ng mga manyakis na Pilipino dito sa United Kingdom, no? Tapusin na natin. Ito na yung ito na yung second to the last, no? So, hindi ko na kailangan ulitin pa yung mga pinag-uusapan natin noon. At sinasabi ko lang naman sa inyo na ang mga Briton is very liberated at lahat ng klase ng sexual fantasies na pwede nyo maisip ay ginagawa ng mga Briton yan. Hindi lang mga Briton, pati ng mga ibang Asian na dito na nakatira sa United Kingdom. Either yan ay Pakistani, Indian, or Chinese. Siguro baka Pilipino. Wala pa akong kilala wala na mga aamin di ba? So, ang lifestyle dito is kakaiba, no? Pagdating sa sexual fantasies, no? At itong mga lifestyle na to ay hindi mo pwedeng pilit sa ibang tao. May mga taong hindi sila pwede sa ganito. Lalo na maraming mga Pilipino na napakasilosa, mga babae, mga lalaki din, mga siloso, may nagpapatayan pa nga dyan. Pero dito sa UK, once na hindi na masaya ang inyong marriage o ang inyong pagsasama, pwede kayo mag-experiment. Yan yung mga Briton. Hindi sila hipokrito, hindi sila yung tipong katulad natin na maghahanap ng mistress o maghahanap ng ibang girlfriend kahit may asawa na, o kahit babae maghahanap ng ibang boyfriend kahit may asawa na. Hindi sila ganun. Maaaring pwede nilang gawin yun, pero most likely ang kahantungan nun is divorce. Wala naman tayo niyan dyan sa Pilipinas, di ba? So yun lang. Hindi natin sila kailangan husigahan kasi yun ang kultura nila, di ba? At wala tayong karapatang magsabi na masama silang tao dahil yun ang kanilang lifestyle. So we are wrong, no? Tigil lang yung pagiging konserbatibo mo, no? Yun ang lifestyle nila, dun sila masaya, wala kang pakialam dun, no? Hindi mo na problema yun. Kung magkasakit sila, problema na nila yun, hindi ikaw, di ba? Kung may skandalo sila, hindi mo problema yun, problema nila yun, di ba? Subukan mo kaya, di ba? Baka masarapan ka di ba? Mapababae man o mapalalaki, subukan mo yung mga ginagawa ng mga Briton, try mo, di ba? Hindi yung puro kahipokritohan ka. Ano ng mga pinaggagawa mo, di ba? Papanggap ka pang binata o nagpapanggap kang dalaga, hindi naman pala. Di ba? Yan ang mga Pilipino So ito, ano pag-usapan natin? Yung mga, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung ang Pilipino kasi napaka-tabu sa atin ng sex, di ba? Maraming gumagawa ng mga katarantaduhan pero ayaw natin pag-usapan. At kahit gumagawa ng katarantaduhan, pinipilit natin sa kukote natin na okay lang yun, na maging hipokrito ka, huwag mong aminin, di ba? Baka madre ka, magpakapari ka kunyari, pero deep inside, pagtalikod naman sa mga madlang people o sa mga tao, sobra ka namang hayok, napakamanyakis mo, no? Kaya nga dito, ang mga lalaking Pilipino dito ay nakakasuhan. Kung di man nakakasuhan, natatanggal sa trabaho kasi nga hindi nila nilalagay sa dapat pagkalagyan ng kanilang pagiging manyakis. So ano mga style dito ng mga Pilipino para lang makaiyot, no? Para makadali, di ba? So mga kwento-kwento, no? Kasi nga
most likely naman ang mga Pilipinong lalaki either pag talagang wala yung makakuha na maloko yan, pupunta na lang yan sa brothel, di ba? O sa massage parlor, doon sila kukuha. Pero yung iba, ang style ganito, for example, ito nangyari na raw to anong araw pa. So sa isang lugar, may mga dumating na mga Pilipina nurses, no? Nalaman ng mga Filipino nurses sa malayong lugar, for example sa London, nalaman nila na minor kasi may tropa sila doon sa lugar na yun. Maraming dumating ng mga Filipina nurses na dalaga, at yung iba naman may asawa rin, pero karamihan puro Filipina nurses. So alam mo kung anong style ng mga Pilipino rito, especially yung mga sinasabing galing daw ng London, yeah? I-invite sila ng kaibigan nilang lalaki na Pilipino doon sa area na yon, yung mga taga London, at ang gagawin nila makikipag-inuman sila, pero ang gagawin nila magsasama sila ng Pilipino na nurse din, o kahit hindi nurse, basta isang Pilipino na lalaki na pogi, either dalawa yan o tatlo o isa, depende. So ang mangyayari doon is pagkakaguluhan ng mga dalagang Pilipina o ng mga sinasabi mo na kahit may asawa, yung poging yun, hindi nila alam, pinapain lang sa kanila yung lalaking yun. Kasi sa susunod na inuman, hindi mo na yung makikita, o kahit pumunta man yung paminsan-minsan na lang. So ang gagawin nun, lalaking yun, i-spot niya sino yung mga mahihinang babae doon na Pilipina na pwedeng bumigay o talagang bumibigay. Ngayon, pag napabigay niya yun nung gabing yun at nadali niya, ikukwento na niya doon sa mga tropa niya, nakasama din niya doon sa inuman, na hindi naman kagwapuhan o pwede mo sabihin pangit. Oo, ganyan. Alam ko ginagawa din sa Pilipinas yan, di ba? So yung mga Pilipino manyakis, dinala na rin nila yan dito. So gagawin nila, lalasingin mo na nila yung mga babae, tapos kung sino man ang lumandi doon sa lalaking yun, dadalihin niya yun. Siyempre lasing na di ba? Lasing mamaya iyot na. Di ba? Pag nadali yun, i-chismis niya yun at sasabihin niya yung mga weaknesses ng babae. It so happen mangyayari sa mga susunod na inuman, pinipilahan na yung babae. Hindi literally pinipilahan, pero they will take turns. Kada inuman pwedeng isang lalaki naman, di ba? Kasi syempre nakatikim na di ba? Ano mangyayari pag nakatikim na? Di pag susunod na inuman, kahit pangit pa yan, sige na. Yan ang mga style dito. Ngayon, ang balita ko nga nung araw, di ko alam mo nangyayari pa ngayon. Nung araw to dumadayo-dayo pa yung mga yan. Oo, dumadayo sila. At ang masama pa dyan, yung mga kasama-sama nila hindi naman din mga binata. Yung mga kainuman din ng mga Pilipinang to, hindi naman binata. Halos lahat may mga asawa. Kasi ang totoo lang, ang buhay dito sa UK, ang mga lalaki rito, kadalasan pumupunta dito may asawa na. Kasi bakit? Hindi naman sila pumupunta dito na sila yung nag-apply Usually ang mga nag-apply sa kanila, yung mga asawa din nila. Or sabihin mo na, palagay mo na kunyari, nag-apply sila, tapos natanggap sila dito. Ang ginagawa ng iba, hindi nila kinukuha yung asawa nila. Oo, totoo yan. Ilang tropa ko dati ang kilala kong ganyan, na nag-asawa na dito, nag-partner dito, nagkaanak pa nga pero may asawa sa Pilipinas, di ba? May 3 anak doon, tapos may 1 anak dito. Alam nung kinakasama niya dito, pero nung doon sa Pilipinas hindi alam. Nalaman na lang nung malalaki na yung mga bata, malaki na rin yung anak niya doon sa kinakasama niya. Ang dami niyan dito. Yung iba naman bubuntisin, tapos aalagaan lang ng yung babae sa yung anak ng mga ilang taon, tapos iiwanan din. Tapos minsan hindi pa nga nagsusustento Oo, just ko ganun ang mga style ng mga Pilipino rito. Sabi ko nga sa inyo, napaka-hipokrito di ba? Napaka-hipokrito. Pero mo, mambababae ka na lang aanakan mo pa, di ba? Tapos inanakan mo pa, hindi ka pa magbibigay ng responsibilidad doon sa anak mo. Kahit doon na lang sa anak mo magpadala ka di ba? So sabi ko yung mga dalagang Pilipina, o kahit yung may mga asawa na pumunta dito hindi pa dala yung asawa nila, ingat kayo. Natandaan nyo yung mga inom-inom na yan, di natin alam kung may mga Pilipino din naglalagay ng spike, di ba?
Meron din yan siguro, di ba? At hindi lang yun, alam naman ninyo di ba? Pag nakakainom ka, kahit naman babae, lalaki, pag nakakainom ka, maano kayo mainit kayo. Nanginginit nga di ba? Sinasabi, nanginginit ako. Ibig sabihin nanginginit, ibig sabihin na IL na. Di ba? Ganun lang, ingat lang, di ba? Kaya may mga ganyang grupo, tandaan nyo, no? Parang gang na rin yan, di ba? Style nila yan, magdadala sila ng pogi sa inuman, tapos yung pogi na yun ay isasalang ng mga pangit na Pilipinong lalaki, at pag may bumigay doon, sigurado yun the next inuman, wala na yung magwapong yun, at yung susunod naman na nakainuman din doon, magiging close na siya doon kasi lasing na rin siya wala na yung pogi, dito na lang pangit na napagtsagaan natin. Yan, ganyan lang ang sitwasyon dito. So ano pa ba? Yung iba naman batch sila dumating dito, grupo sila. Kasi nung araw mas maraming mga lalaki ang dumarating dito, lalaki hindi bakla, lalaking nurse. Ngayon mas marami kasing mga bakla na nurse na lalaki na dumadating dito. So nung araw, yung marami siya sa mga yan na lalaking nurse na dumating dito may mga asawa na sa Pilipinas. Tapos yung mga babae din, nakabatch din nila, kalahati din doon, may mga asawa na rin. So ang nangyayari kasi, syempre, Pinoy sa Pinoy, party, di ba? Inuman, mga sabik, di ba? Sila nagtataluhan. Ito yan. Yung iba nga, galing pa ng Middle East. Tapos nag-migrate dito. Maintain nila yung kanilang pagiging mag-girlfriend at mag-boyfriend. Pero pareho silang, yung lalaki may asawa. So, ganyan ang sistema dito. No? So, ito yung mga kwento, no? Kwento sa ibang lugar, no? Kwento sa ibang lugar. Sabi nila, yung ganun daw na inuman, tapos nagkaroon na ng relasyon. So, grupo-grupo sila magka-relasyon. Kaso yung mga asawa nila, hindi pa nakakarating dito. No, so kung yung isang babae may asawa siya sa Pilipinas, hindi pa niya napapapunta dito, tapos yung lalaki na makarelasyon niya, yung asawa niya nasa Pilipinas pa rin. So habang pinipetisyon nila yung kanilang mga asawa, ayun, sila muna tuloy ang ligaya, di ba? Tuloy ang ligaya hanggat wala pa ang mga other halves, no? So pag nung dumating na yung mga other halves, ito ang nakakatawa. Kasi almost 80% dito sa mga taong to, no? Lalo na yung lalaki. Siyempre pag babae ka, lalayo ka na di ba? Kasi gulo yan Alam mo yan, gulo yan nagkamali ka na kunyari nagkamali ka, yun ang tingin mo nagkamali ka. Pero I don't want to judge you. Kung nag-enjoy ka, masarapan ka, ikaw yun, problema mo yun. Masarap di ba? Masarap ang bawal. Nasa UK ka, sino naman magbabawal sa'yo dito, di ba? Wala pa naman yung asawa mo. Kaya go ka lang, di ba? Go. Paano kung pogi pa yung boyfriend mo na may asawa rin, di ba? Yummy. Kasi yummy ka rin. Yun lang. Problema, nung dumating na yung mga asawa nila, yung mga lalaki daw, gusto pang i-maintain yung kanilang relasyon. Malabo na yun, Brad. Masyado ka namang greedy. Di ba? Bumuwi ka na ng Pilipinas, maghanap ka na lang doon na nasa video bar at yun ang alagaan mo. Yun nga lang, gagastos ka doon. Hindi mo magagawa yun dito kasi ang dito ang minikutan mo dito, mahuhuli ka, Brad. Kaso, yun nga ang chinismis sa akin. Yung mga lalaking to, gusto pa rin nilang i-maintain yung kanilang relasyon doon sa kanilang mga girlfriend na dumating na yung mga asawa. So, alam mo, mayroon pang mga nagkasuhan dyan no? Mga nagkasuhan, no? Ewan ko, kasi sa sobrang sama ng loob ng lalaki, dahil hindi na siya binalikan nung kasi yung babae kasi, wala namang asawa yun, dalaga din na nakakuha niya yun, alam ko, nakakuha pa niya yun sa Oman yata. Nurse sila pareho. So, nung nakuha niya yun, naanakan niya. So, nalaman din ng kanyang totoong asawa. So nung lumipat sila dito, sila na muna nagsama, wala pa kasi yung asawa ng lalaking yun. Ngayon nung nandun na sila sa London, unti-unti na nilang pinetition yung yung kanyang mga pamilya
isama na doon yung asawa niya, nung lalaki Yung babae wala na may petition kasi wala na mga anak, pero may anak siya doon sa lalaking yun. So ang balita ko, nung walang kaalam-alam itong lalaking to, kasi dumating na yung asawa pero ang gusto pa rin mangyari na itong lalaking to, sila pa rin. Pero syempre parang unfair naman doon sa babae. Ang ginawa ng babae, hindi siya kumibo, pinabayaan lang niya, pero hindi na niya pinupuntahan. Ang ginawa ng babae ang masama, ang ginawa ng babae nung umuwi ng Pilipinas, sandali, iniwan niya yung anak niya doon sa lalaki. So nung iniwan na niya yung anak niya doon sa lalaki, hinawakan ng lalaki yung anak, hindi na binigay sa kanya. So nangyari, walang kaalam-alam itong lalaking to na meron na rin palang boyfriend yung babae. At yung boyfriend nakahanda na daling dito sa UK. So nung nandala niya dito sa UK, ang nangyari sa kanya, nagkasuhan sila sa pero parang nangyari, custody na lang, natalo pa yung babae. Kasi ang sabi yata ng judge, bakit iniwan mo? Dapat sinama mo na lang. Tama naman din yung judge, di ba? So, yun ang sinasabi ko. Maraming mga manyakis dito, lalo na sa lalaki. At don't get me wrong, marami ding manyakis sa babae. Yung mga ibang babae nga dito, yung sinabi ko na nga sa inyo, nangihiram ng lakas sa alak, di ba? Sa kapag nagwala ka naman dito bilang isang babae, wala namang makakapansin sa iyo, di ba? Kahit sino pang ilang apam pa yung kunin mo diyan, walang problema kasi walang magchichismis sa iyo, di ba? They don't care, di ba? They don't care. Kung may mga Pilipinong makalaman sa iyo, hindi man nila alam yun rumors lang yun, gossip. Yan yung mga ginagawa ng mga Pilipino dito. Marami pa mga kwento dyan na sabi ko nga sa inyo syempre kung yun na mo na nga yung babaeng yun na naging karelasyon mo na, kahit dalaga pa siya o kahit may asawa pa siya, gusto na niyang tumigil, pakawalan mo na, tumigil ka na rin. Huwag mo naman, napaka-unfair mo naman kung itutuloy mo pa yun, di ba? Gusto mo pa rin dugdugin, hindi na yung pag-ibig, Brad, libog na yun, di ba? Andito ko na sa UK kaya marami na mamahanap. Sabi ko sa'yo, pumunta ka na swingers club o maghanap ka sa website, ang dami dyan, di ba? O mga one night stand, marami lang, puti pa, di ba? Kaya yun na sinasabi ko Tapos ito pa, isang last na lang to, yung mga kwento ko tungkol sa mga trabaho, di ba? Yung mga alam naman natin na liberated sila di ba? Kinakatalaw ko lang ginento ko sa inyo, nagpapakita ng suso sa akin, di ba? Yung iba nagpapahipo pa, di ba? Yung mga yun, mga biro lang yun, huwag nyo take ng serious yun. Malalaman mo naman yun, mararamdaman mo naman yung kung biro o talagang totoong gusto ko ngayon, ang iba dito kasi, ang ginagawa, kinakarir, di ba? Kinakarir, tapos minsan hindi pa nilalagay sa tamang dapat pagkalagyan. Halimbawa kung nasa trabaho ka, tapos merong isang tao rito na nagkagusto sa'yo, kunyari, ano mo pinakamagandang gawin? Huwag mo siya ditong banatan, huwag mo siya ditong ganunin dito sa loob ng trabaho mo, o dito kunyari sa ospital, huwag mo ditong gawin yun. Tumabas kayo para pagka nagkasuhan kayo, yung chances mo, yung odds mo, mas mataas na hindi ka maakusahan. Kasi kung sa labas yung ginawa yun, hindi ka pwedeng sabihin na sinexual abuse mo siya o sinexual harassment mo, di ba? Actually, ito na, sasabihin ko sa inyo, napaka vulgar nila dito, lalo na pag gustong-gusto ka nila. Dito sa department ko, meron ditong isang babae na healthcare assistant siya na nararamdaman ko lang na parang type niya ako, pero mapapansin mo naman di ba? Nung Christmas party namin, hindi ko naman siya kilala siguro baka nakikita ko siya pag naglilinis ako, pero hindi ko naman siya napapansin. Bata pa siguro, baka mga early 30s ganun. Partner din kasi ganun sila wala silang pakialam kahit may partner sila, basta type ka nila ganun sila. Kaya ingat ka lang kasi baka mami-misinterpret mo. So nung Christmas party namin, nung nakita niya ako, niyakap niya ako, hindi ko naman siya kilala. Tapos sabi niya sa akin, oh, you're here, sabi niya. Sabi ko, sino to? Sabi ko, you're here, sabi niya.
Sabi niya sa akin, thank you so much that you attended the Christmas party. Sabi ko, bakit ka naman magsasabi sa akin ng thank you so much? Dapat nga nagsasabi niya yung manager di ba? Kasi yung mga manager ang nag-i-invite. Niyakap talaga, yung yakap na talagang lapat na lapat yung buong katawan niya. O di, ang tsura niya, kasi maganda siya ang tsura niya, hindi siya purong puti, parang meron siyang lahi na something like Egyptian or Turkish, parang ganun. Yung beauty niya iba pero makikita mo naman na mixed race na yan, pero maganda siya. Medyo may edad na nga lang, mga early 30s. Hindi ako naman nagpasalamat ganyan. Tapos sabi ko, tinanong ko ngayon yung isang healthcare assistant, sabi ko si Patrick, yung Philippine. Sabi ko, sino yan? Sinabi niya pangalan. Actually hanggang ngayon nakakalimutan ko yung pangalan niya. Tapos sinabi niya, naku kuya, yung dalawang yan, kasi dalawa sila pareho silang bata, mga taga doon sa department na yun. Ang sexy ng mga sayawan doon sa area ng Christmas party namin. Tapos ang pa doon, yung Christmas party namin pagkatapos niya ako niyakap, pag nakikita ko na siya, punta akong toilet, ngingiti na siya, tapos nakikipagkwentuhan ng konti, small talk. Tapos nung nandun na sa dance floor, kinuha ba naman yung kamay ko, sinayaw pa ako. Oh my God. For the first time, may kumuha ng kamay ko, sinayaw ako. Okay. Sabi ko, wow, ikaw na. Kapal. Tapos after nun ng Christmas party, yun na, yung pag nakikita ko na siya dito, mapapansin mo na nagpapakyut. Nung kahapon ba yun, isang hapon, alam mo, umikot pa siya. Alam, hindi naman siya dumadaan doon hindi naman siya dumadaan doon sa ward namin. Alam mo, umikot pa siya. Tapos alam mo yung style na, diba, pag ikaw mayroon kang kursunada, iikot ka, tapos dadaan ka doon, sisimple mo, tapos ingingitian mo, kakusapin mo. Ganon yung ginawa niya. Obvious na obvious. Tapos minsan, tatambay pa yan doon sa may, doon sa may likod namin, kasi meron doon yung parang tube na dinalagay yung mga dugo, tapos kukunin yung dugo. Kunyari, tatambay siya doon. Mapapansin mo na, wala naman siyang kinukuha. Tapos tisilip siya. Saktong-sakto naman, nililinis ko yung clean utility. Nandun siya, tapos maghahay na siya dun. Maghahay na talaga siya. Palagi yun. Pag nakita ko maghahay, makikipagkwentuhan ng konti, ganyan. Tapos magsasabi ng ano oras siya uuwi, ganyan. Pero hindi pwede. Mapapatay tayo, di ba? May asawa din tayo. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo. Kung may mga ganon kayong nakikita na ginagawa sa inyo ng mga puti o ng mga ibang lahi, pag-aralan mo mabuti. Huwag kang basta sunggab ng sunggab, kasi pag sunggab ka ng sunggab, dyan ka matatrouble. Okay? Kung may asawa ka, tapos gusto mo pang magano ng mga dalagang Pilipina, wala naman akong pwedeng sabihin sa inyo yan. Hindi naman ako malili sa ganyan pero mas maganda aminin mo na may asawa ka. Huwag kang magsinungaling. Kawawa din naman yung Pilipina. Ngayon kung pumatol siya sa'yo, at least alam na yung odds niya, yung sitwasyon niya, di ba? Kawawa din naman, lalo na nasa ibang bansa tayong lahat, di ba? Nasa United Kingdom tayo, tapos dalaga pa yun, di ba? Kawawa naman siya. Saka huwag mo naman siyang buntisin. At kung hindi naman niya gusto mabuntis, huwag mo siyang buntisin para hindi magulo, di ba? Mga Pilipino kasi basta poke, di ba? Sorry. Basta keps pasok ng pasok di ba? Pasok ng pasok. Ingat din kayo at maraming may sakit din dito. Okay? Masyado nang mahaba. Magte 30 minutes na. Pero maraming po salamat ulit sa inyo at sana lang bilang isang Pilipino, ilagay mo yung libog mo sa dapat pagkalagyan. Totoo, liberated sila. Totoo, may iba sa kanila madali talagang makuha. Totoo, may mga one night stand, may mga swingers club, may mga wife swapping, may mga partner swapping, lahat ng klase, dogging, everything na gusto mo, mga masuhista pa, yung mga pinapalo ng mga leather, mga belt, meron yan dito. Pero tandaan nyo, tao pa rin yung mga yan. At pag sinabi nilang ayaw nila, no is no, whether it is a boy or a girl, a man or a woman, or even in the middle. Pag sinabing no, no.
Huwag mong pipilitin at huwag kang mag-a-attempt na mangharas. No. Yun lang. Maraming po salamat ulit. Ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Bye-bye! Bye-bye!